let's discuss paano natin masasabi na you get out of the most nung binayad mo, okay? Or what we call consumer surplus, pag ikaw ay mamimili o consumer, or you get out of the most of what you produce, okay? Like, kapag ikaw ay seller, producer of yan, what we call as your producer surplus, okay? And then pag pinag-add mo yung consumer surplus plus the producer surplus, we have the social surplus, or what we call economic surplus or total surplus. Now let's discuss first your consumer surplus. So economic surplus is yung area sa baba ng demand curve. So this one is your demand curve, ito. And then above, area below the demand curve. So this one, ito yung demand curve, so anything below. And minus the area above the price. So ibig sabihin, ang consumer surplus mo at market equilibrium, o yung pinakamalaki na consumer surplus that you get is pag nasa market equilibrium ka, which is yung triangle na to, yung buong F na to, na area. Okay. Or another translation ng sinabi natin consumer surplus is yung gusto mong ibayad o tinatawag na willingness to pay is itong curve na to. Yan, itong curve na to. At yung actual na binayad mo ay yung price line na ito. Yung equilibrium price, yan yung actual na binayad mo. So, ito yung gusto mong ibayad, yung itong line ng demand curve nito, then ito yung actual na binayad mo. So, mapapansin nyo dito na pag mas nakamura ka, ibig sabihin ng mas nakamura ka, ito yung gusto mong ibayad, so, ibawa dito. Diba? Pag ito yung gusto mong ibayad, pero ang binayad mo ay 80 lang, ibig sabihin, mas mataas yung surplus mo, consumer surplus. Okay? Mas malayo yung agwat ng gusto mong ibayad sa binayad mo, mas mataas yung consumer surplus. Ibig sabihin, nakamura ka ng malaki. Yun ang ibig sabihin na. Pero, pag yung presyo na binabayad mo ay pataas ng pataas, halimbawa from 80, naging 90 siya, so lumilipit yung consumer surplus mo. Bakit lumilipit yung consumer surplus mo? So from 80, naging 90. So pag 80, ang consumer surplus mo ay ito, hanggang dito. Pero pag nag-90 ang presyo, ang consumer surplus mo na lang ay ito, hanggang dito, hanggang dito. Pag nag-100 yung price mo, mas liliit pa yung iyong consumer surplus. So, ito hanggang dito, from here to here. Pag 120 ang iyong price, actual na binayad mo, ang consumer surplus mo na lang ay ito hanggang dito, hanggang so maliliit. So, ibig sabihin, habang pataas na pataas yung actual na presyo na binayad mo at palapit na palapit yung presyo na actual na binayad mo sa gusto mong ibayad, paliit ng paliit yung consumer surplus mo. Or paliit ng paliit yung agwat ng gusto mong ibayad sa actual na binayad mo. So, mapapansin nyo na kaya mataas ang consumer surplus mo pag yung mga nakabili ka ng luxury goods na damit or bag sa ukay-ukay. Kasi pag binili mo yon sa totoong yung hindi siya ukay-ukay, mas mahal dapat ang babayaran mo kaysa yung actual na pagkabili mo sa ukay-ukay. So, mataas ang consumer surplus mo. Because malaki yung kung kabili ka ng magandang bag na matibay, na kilala ng brand, na luxury bag, pero hindi mo kinailangan gumastos ng malaki. So, yung mga time na mataas ang consumer surplus mo. Or pag may sale, di ba? Okay? Mas nakamura ka pag may sale kaysa yung normal days na walang sale. Okay? So, yung mga example mo na mataas ang iyong consumer surplus. Or malaki ang nakamura ka ng malaki sa binili mo na mas mababa, sobrang baba ang binayad mo kaysa yung actual na binayad mo. Yun lang ibig sabihin ng consumer surplus. Now, we also have producer surplus. Ang producer surplus naman is yung sales
Yung sales nyo dito is refers to yung actual price that you get from your product. Yung actual na ibabayad ng inyong buyer ng product mo, which is your 80. And then, yung inyong cost of production or marginal cost of production ay itong area na to, upward sloping part ng inyong supply curve. Okay, malalaman natin yan later on sa discussion ng production portion ng microeconomics na yung area na to, pataas ng inyong supply curve is your marginal cost. Okay? So, ibig sabihin, habang nag-i-increase, okay? So, ibig sabihin, habang pataas ng pataas, so, ibig sabihin, at 80 na selling price, okay, nakukuha natin yung pinakamataas na producer surplus. Pag pababa ang selling price natin, hindi na sulit, okay, ng producer yung paggamit niya ng resources in producing goods and services kasi mas uunti ang kikitain niya pag pababa ang presyo. Like example, pag 80 ang producer surplus nyo ay ito yung actual na binayad and then ito yung area nito above, ito is yung actual na gastos mo in producing that product. Nakuha. So yung buat 80 na price at equilibrium price na 80, makukuha yung pinakamalaki na producer surplus. Pero pag ang presyo ay pababa, from 80 to 60, ang consumer producer surplus mo na lang ay ito and then area above the supply curve, so liliit siya from here to here. Pag bumaba pa yung price mo to 40, okay, 40, malapit na siya sa pinakamababang gastos mo in producing that product. So, sobrang liit na. Ibig sabihin, yung selling price mo is konti lang yung agwat niya sa ginastos mo in producing that product. Kaya, yung producer surplus mo ay maliit because maliit na yung kikitain mo. Pag konti lang yung diferensya ng selling price mo at yung selling price mo at nung cost of production mo. So, yung cost of production nyo ay yung ito. Yan. Tapos, ito yung selling price mo. Okay? So, basta yung area na to, yan, ng supply curve mo ito, that's your cost of production or gastos nyo. Okay? Or yung gastos nyo, if you increase your quantity of production, producing products. Like example, ang cost of production mo pag 10 ay ito. From 10 ang ipoproduce mo ay 40. Pag 14 ay ang ipoproduce mo ang kanyang cost of production ay nandito. Okay. So, mapapansin nyo na pag pataas naman yung presyo, halimbawa from 80 naging 90, ang consume producer surplus nyo ay area between the price na 90 at area above the supply curve, so lalaki siya. So, yun yung sasabi last time na pag pataas ang presyo, mas madami kang gustong ibenta because mas malayo ang agwat ng actual price na na-receive mo kaysa yung presyo na acceptable sa'yo, which is the cost of production, kasi mas malaki ang profit mo na makukuha at a higher price dahil mas malayo ang agwat ng selling price na nakuha mo, actual selling price, sa price na acceptable sa'yo as payment for your product. Pag inad natin tong dalawa, which is your consumer surplus and then yung producer surplus, is your, yan yung sinatawag natin na social surplus or what we call economic surplus or total surplus. Okay? Remember again na ang consumer surplus ay area below the demand curve. So, area papunta dito, area na nasa ilalim ng demand curve, minus the price, the area above the price. So, ito plus area above the price. So, buong consumer surplus is this one. Pero ang producer surplus naman is
yung price, actual price, selling price that you get from your product minus yung price na acceptable sa'yo to produce the product. So area below ng price na 80 plus area above the supply curve. So ang buong producer surplus mo ay from here to here. Okay.